Bakit? Kasi mga kaibigan, alam naman natin 'di ba, si PBBM pinatunayan niya 'no, na hindi siya ano, user sa pamagitan ng pagpapa-drug test. 2 beses po siya nagpa-drug test. Eto po yung mga panahon na siya ay tumatakbo sa pagkapangulo at inakusahan siya ni dating Pangulong Duterte na gumagamit. So ang ginawa po niya dahil siya po ay nag-a-apply bilang Pangulo ng Pilipinas, kailangan po niyang magpakita ng ebidensya na hindi talaga siya gumagamit. At yun po, nagpa-drug test siya. Meron siyang, ebidensya na hindi siya user, na hindi siya addict, na sinasabi nitong mga nagbibintang sa kanya. So pinatunayan po yan ng, St. Luke's 'no, laboratory 'no, mga kaibigan, kung saan doon po ay, kinunan po ng drug test ang ating Pangulo, PBBM, at siya po ay negative. 2 beses po siya na nagpa-drug test. Kaya nga, yung mga inihain na grabe 'no, ang daming inihain sa kanya na disqualification cases, lahat yun nalusaw dahil wala ni isa na napatunayan na kanyang ginawa. Wala pong napatunayan na ni isa dun wala po siyang ginawa doon sa mga ibinibintang sa kanya. Kasama na po yung, pagiging bangag daw. So, hindi po napatunayan. So, pagdating po dito sa kanilang akusasyon kay PBBM na bangag daw, mga kaibigan, hindi na naman ito tatayo. Dahil may patunay po si PBBM, na hindi po siya bangag. Nakapag-drug test po siya 2 beses, 'di ba? At isa pa, anong gagawin nilang ebidensya, eh, kahit nga si dating Pangulong Duterte, sinabi niya na wala sa listahan si PBBM sa narco-list. 'Di ba alam naman natin nung una sabi ni Duterte, nasa listahan, pero later on, ano sabi niya? Wala, wala dun ang pangalan niya. Kapag nandun ang pangalan niya, di sana sinabi ko. Wala daw talaga, 'no? So, nakita din natin dun sa iba pang mga video ni Duterte na sinabi niya na hindi naman daw niya sinabi na na addict si PBBM. Ang sinasabi lang daw niya, hindi daw ba umiinom ng mga antibiotic, yung mga gamot daw na ano, hindi daw ba umiinom. Yun daw yung ibig niyang sabihin. So, mga kaibigan, hindi tatayo itong mga inilagay nila sa articles of impeachment, yung unang-una kidnapping, pangalawa drug addict. Paano nila mapapatunayan 'yan mga kaibigan? Eh, 'di ba pagdating po sa korte, or hindi hindi pala korte, pagdating po dito sa impeachment 'no, kahit po sa korte or dito sa impeachment, kung sino yung nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay niyan. So patunayan niyo 'yan. Paano nila mapapatunayan na bangag nga si PBBM? Mga kaibigan, mas madaling mapatunayan na ang mga Dutertes ang bangag. Unang-una, sino ba ang magagalitin, 'di ba, mga Duterte? Sino ba ang nagpapatsugi, mga Duterte? Sino ba ang pangit ang mga relasyon sa kanilang mga pamilya, 'di ba, mga Duterte? Sino ang wasak ang pamilya, 'di ba nga mga Duterte din? Sino yung pabago-bago ang isip na binibigay pa ang ating, West Philippine Sea at China, 'di ba, mga Duterte? Sino ngayon yung nanunumbag? Sino ngayon yung magpapatsugi? Sino ngayon yung gumagawa ng kung ano-anong mga press con pagkatapos nagme-meltdown, 'di ba mga Duterte? So, pagdating sa patunay kung sino ang tunay na bangag, andiyan, ang katibayan, ang manifestation nasa mga Duterte, wala sa ating pangulo. Kaya mahihirapan sila dito na patunayan na bangag ang pangulo. Lalong-lalo na mga kababayan, nakita naman natin 'di ba, na ang isang bangag na presidente, dapat ano ka, ito, ang manifestation kapag bangag ang presidente. Wala kang desisyon na maganda para sa bayan mo, ipamimigay mo talaga, 'no? Katulad ng ginawa ni Duterte na maging province na lang tayo ng China, ipinamigay ang West Philippine Sea. Nakipag-gentleman agreement kahit naman
walang walang, pasabi 'no, sa taong bayan. Hindi natin alam kung anong mga pinag-uusapan. Siya lang talaga mga kaibigan, kung anong maisip niya, yun lang. Tapos yung kanyang kalaban sa negosyo, isinama sa helicopter at pagkatapos inihulog. Yun ang mga bangag. Ano pa, yung umaamin na tsumutshugi. Yan talaga ang mga bangag. Kaya mga kaibigan, mahihirapan sila dito. Dito sa inilagay nilang articles of impeachment na isinama din nila dito yung drug addiction daw ng ating Pangulo. Ay naku, nakakatawa talaga 'no? So, eto pa, oh, andito pala si Ocho. Maraming salamat sa panonood, Ocho 'no? End Times, Maki Kwan, PBBM always. Maraming salamat 'no, sa panunood, 'yan. And Luz Bimin daw, Bispo, marami pong salamat sa panunood, 'yan. Tawanan lang 'yan po. Opo, tama ka, tatawanan lang 'yan. Fair to read, 'yan. Maraming salamat po sa panonood dito. Ah, at si Irene, Cosa Recto, sabi niya, "BBM resign." 'Di ba mas maganda kung Sara resign? Kasi ang Sara resign, yun talaga ang dapat dahil wala naman siyang ginagawa, eh. Pahirap lang siya sa taong bayan, eh. Nakatatlong taon na, wala namang nagawang maganda sa mga Pilipino. Walang nagawang maganda para sa ekonomiya ng ating bansa. Puro lang pahirap, tayo lang ang gumagasta sa kanyang mga security details at tayo lang ang napapahiya dahil sa pinaggagawa niya. Biruin mo, napapahiya tayo sa buong mundo. Meron tayong Vice Presidente na baliw na nga, bangag pa, lutang pa, bobo pa, lahat na nasa kanya, 'di ba? So, mga kababayan, ano lang tayo dito, real talk, wala tayong personalan. Orland Cayano, BBM the best president all time. Correct, the best talaga na presidente. No, pangatlo, ang sabi dito, respondent failed to veto on program appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill, GAB, for 2023, 2024, 2025, and 2026. Sabi niya, okay, so tingnan po natin nag-fail daw para i-veto yung mga unprogram appropriations at other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill. Yan. So mga kaibigan, 'di ba alam naman natin na 2024 may binito si PBBM. 2025, may binito din si PBBM. Ang laki nga po ng binito, mga kaibigan. Pero hindi po pwede lahat 'yun ay i-veto dahil magsa-suffer po yung ating budget. Meron pong exact ano diyan, exact explanation at terminology 'no, na, na-discuss na po 'yan nung mga finance, officer 'no, ni PBBM na kung bakit hindi puwedeng i-veto lahat. Magsa-suffer po yung, budget natin at magkakaroon din po ng kakulangan. At ang maganda naman po diyan yung unprogrammed funds na sinasabi na 'yan, bago na yung proposed na budget niya kung ano yung gusto niyang, mga priority nagbago nung nila kaya nagbago na yung mukha ng bago, nag-veto siya ng malaking halaga, 'no? At pagkatapos po niyan, nung na-veto po niya, yung iba hindi niya puwedeng i-veto dahil magsa-suffer nga yung budget natin kapag, binito lahat 'yan. Ang ginawa ng pangulo, hinold niya. Remember, hinold ng pangulo natin. Remember, galit na galit si Amy Duterte. At ang sabi ni Amy Duterte, galit na galit siya sa Malacanang, bakit daw hino-hold ang budget. Dapat daw i-release na daw ang budget dahil kailangan na daw for the implementation of programs. Ay yung sinasabi ni Amy na mga budget na yun, ayun yung sa insertions ni, Chis Escudero na nakita ni PBBM, dapat hold muna natin 'to kasi ano,
magagamit lang ito sa hindi maganda or kukurakutin lang. Kaya hinuld po ng ating pangulo yung, mga budget 'no, na doon sa insertion. Sa 2025 yan, 2025 budget. Kaya napigilan yung pagwawaldas nung pera. At eto eto, mapapatunayan ito na yung 2025 budget napigilan talaga. Hindi siya nailagay 'no, sa mga, ghost project dahil napigilan nga ng ating pangulo. Dahil remember July pa lang 'no, nagsalita na ang pangulo natin na, "Mahiya naman kayo sa kanyang SONA." So meaning to say, palagay ko 'no, mga pagpasok pa lang siguro nito ng March, ay medyo nagtataka na ang pangulo at medyo nag-iimbestiga na siya. Sa tingin ko lang 'no, kasi hindi siya magsasalita ng gano'n nung July 'no, na mahiya naman kayo, hindi siya magsasalita ng gano'n sa, kaniyang SONA kung hindi siya nag-imbestiga. Sa tingin ko mga March pa lang 'no, 2025 nag-imbestiga na 'yan at inantay niya yung SONA 'no, para talagang makapagsalita siya ng mahiya naman kayo at ma-expose niya sa taong bayan kung ano ang tunay na nangyayari dito sa DPWH. Kaya eto 'no, napigilan yung bawaldas ng budget nung 2025. Yan ba, hindi ba yan pagiging concern? Yan ba, hindi ba yan, senyales na ang pangulo natin ay ayaw niya ng kurakot? 'Di ba? Yan ay senyales 'no, na ang pangulo natin gusto niyang itama ang budget at gusto niyang itama yung paggasta ng budget na kailangan eto talaga ay mailagay sa tamang proyekto, 'di ba? So kung titingnan natin, hindi ito impeachable dahil itinama ng pangulo, hindi niya pinabayaan. Masasabi mo lang na impeachable 'yan kung pinabayaan all the way ng pangulo at hinayaan niya na magasta at malustay 'yan sa mga proyekto na mga ghosts. Doon mo masasabi na impeachable 'yan, na merong kapabayaan. Pero sa case ng ating pangulo, hindi po siya nagpabaya, for your information, 'di ba? So ito po ang pangatlo, sabi dito, pang-apat, responded benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. O eto, kailangan nila 'tong patunayan. Kailangan nilang patunayan na talagang nag-benefit ang ating pangulo sa kickbacks 'no, at, sa mga ghost and flood control projects. O patunayan nila 'to. Kasi yung burden of proof ay nasa kanila, ha? Nasa kanila po yung burden of proof. Sila po ang kailangang magpatunay nito, pero mahihirapan po sila. Dahil unang-una sa lahat, paano mo nga naman mapapatunayan na kumi-kickback yung pangulo sa mga insertions at mga ghost flood control projects kung siya mismo nag-effort mag-imbestiga, pumunta sa iba-ibang lugar, tingnan personally kung completed yung project or ghost. 'Di ba ginawa ng pangulo natin 'yan. Kaya nga siya mismo ang nakaalam, nakadiskubre, mga kaibigan. Kung kayo ay nagfa-follow 'no, sa mga ginagawa ng ating pangulo, siya mismo pumupunta siya sa iba-ibang lugar na nakalagay doon sa mga data na binibigay sa kanya completed. So tinitingnan niya, pumupunta siya doon at nakita niya, 'di ba, na, o sabi dito completed, pero ito walang nagawa kahit na kaunti. So yung pangulo natin, nagkaroon siya ng, meron siyang, trabaho ng ating pangulo pero ginawa niya dahil nga para siya mismo ang makakita kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi medyo nagdududa na ang pangulo, na parang niloloko lang ako nitong mga taong ito na nagre-report sa akin na complete